Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin natin itong panibagong low pressure area dito sa may West Philippine Sea at ang epekto ng habagat o southwest monsoon. So meron nga tayong low pressure area na binabantayan ngayon dito po sa may West Philippine Sea. Ito po ay huling na mata ng Pag-asa sa lying around 85 kilometers west-southwest ng Sinai, Ilocos Sur. So nandito po yan sa dagat. Ito po yung binabanggit natin itong nakaraan na meron tayong possible na mabuong circulation dito nga sa may West Philippine Sea at dito sa eastern section ng ating bansa. Actually, dalawa po yung ating relatively na mababa ang pressure. Ito yung si 96W Invest at designated din itong isa as 97W Invest para sa JTWC ng US. Pero ngayon, sa structure niyan, ito po yung ating main low pressure area at itong kabila naman ay yung trough o extension nito. O kasama po yan sa pagbali ng hangin. Ito yung dating buntot o yung nag-break away na kaulapan ng dating bagyong Kiko. So ito po ay epekto ng habagat at meron tayong southwesterly wind flow dyan. So nagkaroon nga ng sariling sirkulasyon. Ito ang binabantayan nating grupo ng kaulapan. Sa ngayon, nasa medium po o katamtaman ang tsansang maging isang ganap na bagyo. Itong ating binabantayan low pressure area. If ever, maaring nasa labas na po yan ng PAR. If ever yan po ay maging isang ganap na bagyo. At palayo naman yan din sa ating bansa. At itong trough niyan, extension, syempre, susunod dyan dito po sa ating binabantayan low pressure area. Pero, kaya nang nabanggit din natin, yung nakaraang post natin, ngayong Friday natin, mas nararamdaman yung ating mga pagulan hanggang ngayong weekend dahil nga kikilos itong trough o yung ating mga kaulapan kasabay ng pag-akyat din itong ating binabantayang low pressure area. Ngayon, silipin natin ang posibleng puntahan yan sa Ensemble Forecast Track ng GFS. So, ito yung 96W Invest nandito sa kabilang side. Ito nga yung trough o extension. So, pinakita ko lang ito para masabing dalawa nga yung ating binabantayang relatively meron siyang mababang pressure o may maliit na circulation. Pero again, yung ating main circulation ay yung binabanggit ng Pag-asa. Nandito po sa eastern section ng Ilocos Sur. Yan po yung 97W Invest. Ito po yung Ensemble Forecast Track ng GFS para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Kung mapapansin nyo, paitaas po at pa-northwest ang kilos nito palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil paakyat pa ng bahagya, so mas mabagal po ang pagkilos niyan. So may possibility rin po yan na maging bagyo sa loob ng PAR. So kung ano pong mauna, usually naman, kagaya nga nung nakaraang dalawang bagyo, is sumahabol yung ating mga bagyo. Nagiging bagyo bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So nabibigyan po yan ng local name. If ever, ito po ay maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay maaaring tawaging bagyong Lani. If ever naman sa labas, hindi na po ito mabibigyan ng local name. Pero again, sa ngayon, yung ating direct effect nitong ating low pressure area, ng kanyang trough at yung ating habagat o southwest monsoon ang nagdadala po ng mataas na tsansa ng pagulan at posibleng thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon. Silipin naman natin ngayon yan. So narito naman ang ating satellite image para makita yung kalagayan ng ating mga kaulapan na nakaka-apekto sa ating bansa. Again, yung ating low pressure area ay nandito sa western section ng Northern Luzon, sa Ilocos Sur. Nandito nga yan sa may West Philippine Sea at meron niyang tinatawag na elongated trough or extension. Meron din tayong relatively na mababa ang pressure dito sa eastern portion ng Cagayan. So kung mapapansin nyo, halos buong Northern Luzon, o dumanipis yung kaulapan natin sa Ilocos region, Abra, Cagayan, mataas din po ang ating tsansa ng pagulan dyan. So halos buong Northern Luzon at maging dito sa area ng extreme Northern Luzon, mataas po ang ating tsansa ng pagulan at medyo mas maula po yung ating kalangitan. Dahil yan sa epekto nitong ating binabantayang mga malilit na sirkulasyon at itong ating low pressure area dito sa may West Philippine Sea. Ganon din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Central Luzon, maula po ang panahon natin at mataas ang ating tsansa ng pag-ulan at mga posibleng thunderstorms. Ayon sa weather advisory ng Pag-asa, meron tayong mga moderate at kung minsan malalakas na pag-ulan sa mga areas ng Pangasinan, Abra, Benguet, kasama na po dyan ang Baguio City, maging dito sa area ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Kasama na rin po dyan ang ilang areas ng La Union. Pero again, buong Central Luzon po ang maulap ng panahon at medyo mataas ang ating tsansa ng pag-ulan. Ganun din po ang panahon natin dito sa Metro Manila. Kaninang umaga, meron tayong mga pag-ulan, although minipis yung ating mga pag-ulan o yung ating mga kaulapan from time to time, mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan. So may mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng mga possible thunderstorms din at mga scattered nga at kalat-kalat na pag-ulan. Ganun din po ang mga areas na malapit sa Metro Manila, Rizal, Calabarzon, maging dito sa Batangas at Cavite. Ito namang areas ng Mimaropa, kasama na nga po dyan ang hilagang bahagi ng Palawan, particularly ang
areas ng Coron at Northern Palawan, yan po ay mataas din po ang ating chance ng pagulan dyan. Dahil naman sa epekto ng habagat o southwest monsoon. May epekto rin po yung ating habagat dito sa western section ng Visayas, pero relatively mas maliwalas ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. If ever may mga pagulan tayo dyan, ito po ay mga isolated o localized lamang o mga pulupulong pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. So bukas, kasabay ng unti-unting paglapit nitong binabantayan nating low pressure area dito sa may boundary line sa itaas na bahagi ng West Philippine Sea, magpapatuloy pong epekto ng kanyang trough at panglabas na kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon, particularly yung ating mga malalakas na pagulan concentrated pa rin sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Yan po ang mga areas ng Zambales, Pangasinan, Bataan, ilang bahagi ng Ilocos region. Mataas din po ang ating chance na pagulan at mga possible na scattered o kalat-kalat na pagulan dito nga sa natitirang bahagi ng Central Luzon, again sa Metro Manila, although minsan sumisilip naman po yung ating araw, meron pa rin tayong mga maihinang pagulan at kung minsan kapag meron tayong thunderstorms, biglang boost po yun ng malakas na pagulan. Ganun din po ang aasahan nating panahon bukas hanggang sa weekend nga dito po sa mga areas ng Cavite, Batangas at ilang bahagi ng Laguna. Kasama na po dyan ang Rizal. Mataas din po ang ating chance ng pagulan dito sa areas ng Mimaropa, particularly sa ilagang bahagi ng Palawan at Mindoro. So darating na linggo, unti-unti na pong lalayo itong binabantayan nating sama ng panahon. If ever maging bagyo nga yan, sa loob ng PAR, yan po ay magbibigyan ng local name na Lani. If ever naman, eto sa darating na linggo, maaaring mas malakas na po yan or maaari na po yung maging isang bagyo nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na po yan mabibigyan ng local name, pero again, mababawasan significantly yung ating mga pagulan. Concentrated na lamang po dito sa western section ng ating bansa. Sa ngayon, pag tuluyan na pong lumayo itong ating binabantayang sama ng panahon, meron tayong posibleng tinatawag na monsoon break sa susunod na linggo. Ang monsoon break po ay ang paghina ng ating habagat o southwest monsoon. So yung ating panahon ay magiging parang panahon ng tag-init, magiging malinsangan at kung may mga pagulan tayo, mga afternoon showers at thunderstorms na lamang po ito. So magkakaroon tayo ng paglayo ng ating habagat o southwest monsoon at magbabalik yung ating tinatawag na easterly sa susunod na linggo. So yan po yung ating tinatawag na monsoon break. So bukas, ang tabayanan po muli ang ating pagtalakay dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang tanghali po.